Nayanggaw si tatay. Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Noong 1997 sa La Paz, Hamtik Antique ang aking ama na tawagin na ang natin sa pangalang Jai. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang construction company sa Antique nang mangyari ang hindi niya lubos akalain na karanasan. Tanghali nang pauwi si Jai sa kanilang bahay sa La Paz, siya ay naglalakad lamang sa tirik at mainit na daan. Nang nakaramdam siya ng matinding uhaw at pagod na desisyon si Jai na sa susunod na bahay na kanyang madadaanan ay makikisilong ito at hihingi ng isang basong tubig. Makalipas ang ilang minuto pang paglalakad nakatanaw si Jai ng bahay na bato. Hindi ito kalakihan pero sementado at may nag-iisang bintana na tinatakpan ng isang makapal na tela at may tulda. Kumatok si Jai sa pintuan at may isang di katandaang babae ang lumabas sa pintuan. Jai, tao po. Babae, ano po ang maitutulong ko iho? Jai, maaari po ba akong makahingi ng isang basong tubig? Uhaw na po kasi ako. Malayo pa po ang nilakad ko at sobrang init po kasi ng panahon, maaari po bang magpahinga saglit dito sa gilid ng kubo nyo? Dagdag ginay. Babae, naman. Siya fige at kukuhanan kita ng malamig na tubig. Sabay ngiti ng kunti ng babae. Jai, maraming salamat po. Makalipas ang ilang minuto lumabas ang babae na may dalang isang baso ng tubig at ibinigay niya ito kay Jai. Jai, naku. Salamat po talaga na sobrang uhaw na po ako, sabay inom ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na si Jai sa babae at nagpasalamat. Nagpatuloy na ito sa paglalakad at nang makarating sa bahay agad naman itong inasikaso ng aking ina na si Ning. Ning, kamusta ang trabaho mahal? Bakit hindi kayo magkasama ni tatay? Jai, okay naman mahal, nagpaiwan daw muna siya dahil mag-aayos pa ito ng mga gamit at gagawa pa ng report. Ning, mabuti naman kung ganun. Siya kumain ka na, may munggo na may baboy akong niluto dyan, natapos ang araw na yun na normal lang at masaya, kasama ang kanyang pamilya. Kinaumagahan maaga pang nagising si Neng upang asikasuhin ang agahan ng aking amang si Jai. Nang matapos sa paghahanda ng almusal ginising niya si Jai umang ito ay makapagkape na. Neng, mahal gising na handa na yung kape at almusal mo. Jai, sige mahal para maaga na din akong makaalis mamaya papunta ng trabaho. Nang matapos mag-almusal naghanda ay naligo na si Jai at maagang pumunta sa trabaho. Wala pa naman nangyari ng umaga na yon, ngunit pagsapot ng 3:00 ng hapon, habang nagtatrabaho sa site biglang sumakit ang tiyan ni Jai sa hindi niya malamang dahilan. Humilab ito ng sobrang sakit na halos ay ikahimatay na niya ito. Lumapit ang ama ni Jai para tanungin ang anak kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit sa sobrang sakit ay hindi na ito makapagsalita. Umuwi si Jai kasama ang kanyang ama at pinagpahinga ito sa bahay. Neng, tay anong nangyari kay Jai? Tanong ng aking ina. Tatay, hindi ko din alam Neng, biglang senhe siyang namaluktot sa sakit ng tiyan. Dahil sa nangyari dinala si Jai sa isang hospital sa Antique ngunit ang sabi ng doktor ay wala nam daw silang makitang sakit o sanhi ng pagkasakit ni Jai. Dahil normal nan ang lahat ng laboratories niya. Muling umuwi silang nag-asawa kasama ang nanay ni Jai na aking lola. Kinabukasan ay naging mabuti nan ang pakiramdam ng aking ama kaya hinayaan sense nila at pinagsawalang bahala ang nangyari. Dumating ang 3:00 ng hapon ay muling bumalik ang sakit ng tiyan ni Jai at sa pagkakataong ito ay nataranta ang lahat dahil sa kanyang sigaw. Jai, Ning, mahal anong nangyari sa'yo? Tanong ng aking ina na may bakas ng pag-aalala ang mukha. Jai, hindi ko alam mahal. Basta sobrang sakit. Bumabalokton dalawa ang katawan ni Jai sa kama sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Makalipang ang ilang sandali dumating ang kanyang ina at nagsabi na dapat na siyang ipatingin sa mga gamot. Agad nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng magaling na mga gamot sa Antique at dinala ito sa bahay. Tawagin Senji natin sa pangalang Manong ang manggagamot. Manong, na saan ba ito galing bago siya magkasakit? Tanong ng manggagamot. Neng, bahay at trabaho lang po siya.
Hindi naman siya gumagala nitong nakaraang mga linggo, pero... Manong, anong pero iha? Neng, nakwento niya sa akin noong nakaraang araw na nakiinom daw siya sa isang bahay dyan sa La Paz. Manong, may hinala na ako. Nayanggaw yung asawa mo, kilala ko yung mag-asawang nakatira sa bahay na bato na may isang bintana. Bagong lipat lang yan sila noong nakaraang buwan. Kung tama ang hinala ko ay bago niya inumin yung tubig na binigay sa kanya ay nilawayan muna ito ng aswang. Balak yatang gawing kauri nila ang asawa mo. Dagdag ni Manong. Gulat na gulat ang lahat sa mga sinabi ng mga gamot. Manong, kaya sumasakit ang tiyan ng asawa mo tuwing 3 ng hapon kasi ang yanggaw sa loob ng katawan nito ay nag-ipon ng lakas hanggang sa mapisa sa loob ng sikmura niya at maging isang itim na sisiw. Kung gusto mong gumaling ang asawa mo, makinig ka sa akin at sa akin sasabihin. Neng, opo Manong. Manong, ito ang nirolyong tabako, lawayan mo ang buong parte nito at huwag mong bubuksan. Ginawa naman ng aking ina ang utos ng mga gamot. Makalipas ang ilang minuto kumuha ng plato, itlog at tinidor ang mga gamot at pinatong ang plato sa tiyan ni Jai habang nakahiga at namimilipit sa sakit. Manong, tiisin mo lang ito iho, ako ang bahala sayo. Biniyak ni Manong ang itlog sa plato na nakapatong sa sikmura ni Jai at ipinakita sa lahat na hindi nababasag ang dilaw ng itlog sa tiyan ni Jai. Kumuha si Manong ng inorasyon ng kutsyo at kinuha kay Neng ang nilawayang tabako. Inilapat ng mga gamot ang tabako sa sikmura ni Jai at dahan-dahang tinusok papaloob ang kutsilyo. Nagsisigaw si Jai. Nagsisigaw si Jai sa sobrang sakit ng tiyan niya, unti-unting hinuhugot ng mga gamot ang kutsilyo sa sikmura ni Jai at kinilabotan si Neng, nanay at tatay ni Jai sa nakita nila na hinugot ng mga gamot sa tiyan ni Jai. Ito ay isang maliit na bukos ng itim na buhok na kung titingnan mo ay buhok ng broha, kulot na kulot ito at makakapal. Manong, ito yung dahilan kung bakit sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon ay sumasakit ang tiyan ng asawa mo. Bumubuka ito na parang ugat sa sikmura niya paghapon at pag umaga naman kumikipot. Sumasabay ito sa paglalim at pagbabaw ng tubig sa dagat, dagdag ng manggagamot, para sa kaalaman ng lahat at upang lubos kayong maniwala sa kwento ko ang pangalan ng mga gamot sa antike ay si Manong Rudy. Itatago ko na lang yung apelido para sa seguridad ng pamilya at sa kasamaang palad matagal nang namatay si Manong. Balik sa kwento, tinusok ulit ng mga gamot pabalik ang maliit na kutsilyo at sa pangalawang pagkakataon ay nakakagimbal na ang kanyang nakuha mula sa sikmura ni Jai. Isang mahaba at matulis na pangil kung titingnan ay hindi ito mula sa tao. Matapos ang huling hakbang natapos na din ang gamotan at may pinainom ang manggagamot sa kay Jai. Manong, magpahinga ka muna hanggang sa bumalik ang lakas mo, mabuti na lang ay hindi pa napisa ang yanggaw na ibinaon ng aswang sa kaloob-looban mo. Kung hindi sana ito naagapan agad ay baka sa susunod na ika-7 araw ng yanggaw sa loob mo ay lumipad na yan at magiging ganap kang aswang, dagdag ng manggagamot. Nagpasalamat ang lahat kay Manong at hindi ito tumanggap ng bayad sa halip ang pamilya namin ay nagbigay donasyon sa kanya, nabalitaan na lang namin na pinatay pala ang lalaking asawa ng aswang. Magpahanggang sa ngayon na hindi pa rin makakalimutan ni Jai at Neng ang karanasan na yon, ito ay palagi nilang kwento sa aming magkakapatid sa tuwing kami ay magtatanong kung paano si tatay na yanggaw. Aswang na bagong yanggaw. Yung pinsan kong ito nagtatrabaho siya sa ibang bansa nang makilala niya online yung naasawa niya ngayon. Nung umuwi siya nagkita sila at sumama siya sa lugar ng lalaki. Somewhere in Negros ang lugar, di ko lang alam ang saktong address. Maliblib na lugar on at baryo ang tawag dun. Nung dumating siya doon okay naman at mababait mga taga doon. Nang patayo sila ng bahay dun kit maliit lanje at gawa ito sa kawayan at nipa na bahay. Isang umaga dumaan yung lalaki na yung habang nagwawalis ang pinsan ko sa bakuran ng bahay nila. At yung bahay kasi ng pinsan ko bale nasa gitna sila ng kakahuyan at maisan at tubuhan. Pero hindi naman daanan ang bahay nila kaya nang tataka siya, kaya nung time naon buntis na siya ng 1 buwan kasi hindi na siya dinatnan. Tapos dumaan naman yung lalaki naon, palagi nang isa yung pinsan ko kasi inlay trabaho asawa niya. May mga kapitbahay sila puro tigla 15 metro naman ang layo bale nasa kabilang pangpang ng sapa kapitbahay nila. At kilala yun ng pinsan ko ang lalaki kaya baliwala lang sa kanya, kasi taga doon din sa kanilang barangay ang lalaki naon. At doon na siya palagi dumadaan sa bahay ng pinsan ko.
Isang araw nagulat ang pinsan ko dyan siya sa unahan ng bahay ng pinsan ko, nakasakay sa kalabaw, habang kumakain ito ng damo. At nung time naon mag 3 months na siya ng pinsan ko, di okay lang sa pinsan ko kasi di niya alam na aswang pala yun. At tinitignan niya palagi pinsan ko, minsan sinisilip niya pa ito kung ano ginagawa ng pinsan ko. Lagi niya sinisilip pinsan lalabas siya sa sapa na malapit sa bahay nila dyan yung lalaki sa ni kawayan at sinisilip niya pinsan kunwari nang papakain ito ng kalabaw sa damuhan, pero sa totoo lang pinsan ko pakay niya pala doon. Sa totoo rin siya di talaga alam ng pinsan na aswang siya, at tuwing dyan siya dim kapagsalita pinsan ko kung ano ginagawa niya doon parang ino-orasyonan niya siguro ito. Noong isang araw sinabihan siya ng bayaw nito nang mag-ingat ka dun sa lalaki naon kasi plagi dumadaan sa bahay nila si aswang daw yung lalaki naon. Si nagtatakaon halos araw dalawa nandun yung lalaki. Nang isang umaga habang natutulog pinsan simpre buntis siya inaantok siya tuwing umaga at laking gulat niya nandun yung lalaki naon sa gilid talaga ng higaan ng pinsan ko. Ganun palagi ginagawa nito kasakay sa kalabaw at nang papakain nito ng damo sa gilid ng bahay ng pinsan ko yung bang binabantayan niya lahat kilos ng pinsan ko at tuwing gabi lagi umaalulong yung mga aso at nakakatakot daw pakinggan alam mong aswang talaga sa palibot. Nung time naon ni 5 months tayo ng pinsan at lipa yung baby niya sa tiyan at gumagalaw pa naman ito. At ganun palagi ginagawa ng lalaki naon kumbaga parang may alaga siyang nok na bisitahin niya araw-araw para pakainin. Ganyan ginagawa niya sa pinsan pumupunta dani siya dun para magpakain ng kalabaw niya na maraming lugar naman pwede niya puntahan. Maputi kasi pinsan ko at may itsura ito, kaya siguro ganyan gustuhan niya pinsan ko. Pero hindi pala dahil ang pakay niya ang bata sa sinapupunan pala ng pinsan ko, ang gustong kunin niya. Balik tayo nung hindi pa plaan nakapunta yung pinsan ko sa lugar ng asawa niya. Sinasabi nila na yangaw daw sa inuman yung lalaki naon, at marami daw kakita na kumakain daw ito ng manok na buhay sinisipsip niya daw ito ang dugo. At naging aswang siya at gabunan pa. Mag 6 months na ang tiyan ng pinsan ko palagi daw sumasakit tiyan niya at pawala-wala ito. At pag natutulog pinsan ko ang lalaki naon napapaginipan niya na palagi daw sa tabi niya at tinitingnan siya. At tuwing gabi may tumutunog na tik-tik. At aswang at pag umaga naman nandyan siya palagi at di siya lumalayo sa pinsan ko. Kat pag tinitingnan siya ng pinsan ko, hindi siya makatingin ng diretsyo, pero pag hindi nakatingin pinsan ko tinitingnan niya ito ng palihim. At ito pa isang araw naliligo pinsan ko sa sapa nagulat pinsan ko kasi nandyan pala siya nakatingin at tumatayo mga buhok nito. Yung akmang dumugin niya pinsan ko sakto naman parating papa ng asawa niya. At laking hulat ng pinsan ko na wala siya bigla sa kawayan, kaya dali-dali umahon pinsan ko at umuwi. Nung nasa bahay na siya ng tanong tatay ng asawa niya, nakita ko si Reni ng papakain ng kalabaw niya sa unahan ng bahay mo. Naku mag-ingat ka Lisa kasi dami nagsasabi na aswang yan at buntis ka pa. Naman. Mag-ingat ka dyan Lisa yung sabi ng tatay ng asawa ng pinsan, palagi ba yan nandito? Tanong ng tatay ng asawa niya, pasagot ng pinsan ko. Dito yung palagi ng papakain ng kalabaw sa damuhan minsan totlaga yung sa gilid ng bahay, ha? Gulat na sagot ng tatay niya baka ikaw ang puntirya dito at pinuntahan niya ito at sinabihan na wag na pumunta dito kung nang papakain ka lang naman ng kalabaw mo maraming lugar dito sa barangay na pwede mo pakainin kalabaw mo ng damo. At umalis ito. Pero nang umalis tatay ng pinsan ko bumalik naman ito kung saan siya nang papakain. Yung animoy ayaw niya umalis dun, kasi nababanguhan siya sa pinsan ko dahil buntis ito. Nung malapit ng mag-alas 4 ng hapon habang nakaupo pinsan ko may naririnig siyang tunog na tik-tik. Tik-tik. Araw pa yun ha pero dyan siya ginawa ng pinsan ni insaboy siya ng asin, maya-maya nawala ito. At laking gulat ng pinsan ko may manok siya nakita at baliktad ang balahibo nito sa puwitan banda at nakatayo ito at lumilibot ito sa bahay nila alam mo nung oras na yon di makapagsalita pinsan ko kahit sumisigaw siya walang lumalabas sa bibig niya. Mabuti may bawang siya sa kamay niya kaya di makalapit ang aswang sa kanya. Nung toras na yon pauwi na asawa ng pinsan ko habang pauwi daw ito kinakabahan daw siya kaya binilisan niya paglakad niya saktong-sakto tanaw niya na bahay nila biglang. Tumindig balahibo at pakalamig ng hangin. At sumigaw daw ito Lisa. Lisa! Walang sumasagot kaya nung nasa trangkahan na siya ng bakod nila may nakita itong aso na napakalaki.
At pagpasok niya ng pinto tinulak niya kaagad ito at nakita niya pinsan ko nakaupo at may tinuturo sa labas at maya-maya nakapagsalita ito. Vat kinuwento lahat-lahat ng pinsan. Vat napamura asawa niya na baka inaaswang pinsan ko at ang baby sa tiyan nito. At kinaumagahan di muna pumasok sa trabaho asawa ng pinsan ko at di pumunta yung lalaki na yon para magpakain ng kalabaw dun malapit sa bahay ng pinsan ko kasi may kasama ito at kilalang kilala siya nito. At nung oras na yun pumunta sila sa magulang. At pumunta sila sa magulang ng asawa niya at kinuwento ito sa nanay ng asawa niya. At napamura ang nanay ng asawa niya, naku, bakit ngayon mo lang sinabi sa amin na pinupuntahan ka pala ni Rene palagi? Kasi di ka talaga titigilan yun hanggat wala ni isa sa inyo na di niya makukuha. Dito muna kayo matulog ngayong gabi, sabi ng nanay ng asawa niya kasi delikado si Lisa. At sumagot naman asawa ng pinsan ko. Okay na ikukuha lang ako ng damit namin at ayusin ko muna ang bahay at umalis ito. Gabi na at doon natulog pinsan ko sa magulang ng asawa niya. Tapos na silang kumain at matutulog na nang may narinig silang tik-tik. Tik-tik. At sabay alulong ng aso at lumabas ang tatay ng asawa ng pinsan ko at sumigaw ito, "Hoy! Kilala kita, wag kami ang anuhin mo dito, lalo na si Lisa at ang anak niya. Dahil magkaubusan tayo ng lahi kasi may mga anak ka din at asawa kaya tumino ka." Maya-maya nawala ito at di na bumalik at pumasok tatay ng asawa ng pinsan ko. Naku si Rene, walang hiya niya, tayo pa talaga, pinatos niya at natulog sila hanggang umaga. Kinaumagahan sinamahan ng nanay ng asawa niya pinsan ko para magpatingin sa albularyo. At tugmangan nito na inaaswang pinsan ko. Simula palang binabantayan niya ito kaya mag-ingat daw pinsan ko kasi kung hindi siya ang kukunin yung bata sa tiyan niya at binigyan niya ito ng pangontra. At umuwi sila. Alas 6 na ng gabi naligo muna pinsan ko at nagbihis pagkatapos naglagay siya ng langis na galing sa albularyo kasi yun sinabi nito sa kanya. Maya-maya sumakit siya niya at may narinig siya tik-tik. Tik-tik. Kaya sumigaw siya sa asawa niya, "Josh! Josh!" Kaya patakbo papasok asawa niya at nanay at tatay nito. At inalalayan siya makaupo sa kama at ang tatay niya at asawa niya pumunta ng labas para magsiga ng apoy na may goma at sinabuyan ito ng asin at nawala ang sakit ng tiyan ng pinsan ko. Pero akala nila tuloy-tuloy na nawala ang aswang pero dyan lang yan sa palibot kasi umaalulong mga aso. At maya-maya sumakit naman tiyan ng pinsan ko hanggat namimilipit na siya sa sakit ng tiyan niya. Namimilipit pinsan ko sa sakit ng tiyan niya, "Manganganak na siguro ako, nay," sabi ng pinsan ko. "Ano, mag-7 buwan pa lang tiyan mo, di mo pa kabuwanan, Lisa, ang sakit talaga, nay." Umiiyak na pinsan ko at alam yung ng oras na yun yung alulong ng aso mga bandang alas 8 pilang ng gabi. Grabe ang lakas talaga at yung tik-tik parang papasok ng bahay ng magulang ng asawa niya. Pati kapitbahay nila rinig na rinig yung alulong ng aso, ang pangit pakinggan, tumatayo balahibo nila nung rinig ang aso. At yung pinsan ko sumisigaw na siya na dalhin na siya sa hospital kasi parang mamatay na siya sa sakit ng tiyan niya. At yun nga, nilabasan na siya ng dugo at doon mismo lumabas yung baby niya. Pero wala na itong buhay, babae pa naman sana, at dinala pinsan ko sa hospital at nang agaw buhay siya. Dahil maraming dugo ang lumabas sa katawan niya dahil ang hospital malayo sa lugar ng asawa niya at sa bayan pa ito. Nung nasa hospital pinsan ko sumisigaw siya dahil nanginginig katawan niya, kailangan niya ng dugo dahil maraming nawala dito sa kanya at sa awa ng Diyos naging okay na siya. At lahat na resulta sa kanya okay naman at pinagtataka niya na okay ang lahat ng findings niya at nalaglag yung bata niya. Pero ang paniniwala ng pinsan ko, nakuha talaga ng aswang anak niya at nilibing ito ng tiyuhin ng asawa ng pinsan ko ang bata. Malaki siya at malusog pero di siya sinuwerte dahil sa buwesit na aswang na. Yun, iyak ng iyak pinsan ko kasi panganay niya pa naman sana yun at baby girl pa. Nakalabas na ang pinsan ko sa hospital pero hindi siya bumalik sa bahay nila kasi malansa pa siya at di talaga siya titigilan ng aswang na yon. Nakalabas na siya sa hospital pero hinang-hina pa rin pinsan ko. Parang siyang latang gulay sa tamlay siguro sa nangyari sa kanya dahil maraming tusok ng karayom sa kamay niya at anesthesia sa katawan niya at maraming dugo ang nawalan sa kanya. At nang susuka siya at nahihilo, at di siya muna umuwi doon sa bahay nila, doon sila sa bayan pansamantala tumira, kumuha sila ng upahan na bahay. At alam mo ba, kahit doon nasusundan pa rin siya, kasi may naririnig yung asawa niya na tumutunog na tik-tik paminsan-minsan, at yung pinsan ko naman pakay niya di pa siya nakontento sa bata na kinuha niya. Kaya takot na takot pinsan ko, hindi na siya nagpapaiwan mag-isa at may kasama siya palagi.
At nung isang araw yung lalaki na yun sumakay sa motor ng kapatid ng asawa niya para maghatid ng pagkain sa kanila sa bayan. Nang tanong ito, doon ka ba pupunta? Sumagot kapatid ng asawa niya, hindi, at binalik niya ang tanong nito, ikaw saan punta mo? At sumagot ito, doon sa kabilang baryo kasi nang away kami ng asawa ko. At pagdating nila dun sa lugar na sinasabi, bumaba ito. Pero kunwari niya lang yon para masigurado niya kung saan pinsan ko. At palagi masama pakiramdam pinsan ko, may oras na nahihimatay siya sa sobrang hilo niya, kaya pala inaaswang din siya, at yung lalaki pa rin yun. Kaya nagdesisyon na pinsan ko umuwi sa aming lugar kasi baka mamatay siya doon kasi kahit saan siya pumunta sinusundan siya ng lalaki na yon. At nung isang araw bago sila aalis sa lugar ng asawa niya at gabi yon, may narinig naman silang tik-tik. Tik-tik. At parang lumilibot ito sa bahay nila at nahihilo naman pinsan ko, kaya tinawagan ng asawa niya. Na nandito naman yung aswang at inutusan ito ng nanay niya na magsaboy ng asin sa palibot at nawala ito pagkatapos nila magsaboy ng asin at naglagay sila ng bawang at nakatulog sila hanggang umaga. Kinaumagahan maaga sila nagising upang mag-ayos ng gamit kasi uwi sila sa aming lugar at umaga na at umalis sila kahit masama pa pakiramdam ng pinsan ko. At nakauwi sila sa amin at awang-awa ako sa pinsan ko kasi pumayat ito. At ang puti niya kakaiba, parang di siya nasilayan ng araw, di tulad yung dati niyang katawan malaman at maputi na mumula pisngi niya. At dinala siya ng nanay niya sa kilalang albularyo sa lugar namin na ang pinsan ko inaaswang at pati yung bata nakuha niya talaga. Kasi simula palang buntis pinsan ko binabantayan niya na ito, at pati pinsan ko gusto niya pang kunin. At binigyan siya ng pangontra. Kasi ang aswang daw yun bagong yangaw yun mga 1 taon palang nakalipas. Mabait daw yung lalaki na yun at sob-sob sa trabaho palagi, pero malas niya lang dahil binigyan siya ng mga pangsamantala na tao. Sa awa ng Diyos mabilis recover pinsan ko at naging maayos na katawan niya ngayon at nagbabalak naman itong bumalik ng abroad, wakas. Sana mai-share niyo po ito Sir Frey ang maikli kong istorya. Na sana maging lesson na din sa atin na wag tiwala minsan sa mga taong kung sa tingin mo kahinala mga kinikilos nila, para wala nang mawawala pa na mahal natin sa buhay. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po.